This is unacceptable. Paano nangyari to? Galit na tanong ni Don Roman Pascual. Tumayo pa siya mula sa kanyang upuan at tinampas ng malakas ang lamesa. Siya ang may-ari ng pinakatanyag na shipping company sa buong bansa. Kararating lamang sa kanya ng balita na ang kanyang pinagkakatiwalaang vice-presidente ay lumipad pupunta sa ibang bansa dala ang malaking pera na galing sa kanilang kumpanya. Lahat ng mga nasa loob ng silid ay natahimik at agad na tumungo. Hindi magawang salubungin ang tingin na nagpupuyos na senyor. Kasalukuyan silang nagmi-meeting noong biglang pumasok ang isang executive na kumpanya para ipalamang balita sa kanila. We learned that he created a ghost company abroad. Doon niya po pinapadala mga funds galing sa mga nakukuha niya sa kumpanya. He used fake accounts. Shut up! Ani Don Roman. Itinapon niya mga folder na nasa kanyang harapan. Huminga ng malalim si Don Roman at pilit na pinapakalmang sarili. Sinapon niya ang kanyang dibdib at muling naupo. Get out! Mahinang sabi niya. Nagkatinginan ng mga board members at hindi agad kumilos. Ngunit noong tiningnan sila ng masama ni Don Roman ay agad silang nagpulasan palabas ng silid. Ito ang inabutan ni Doña Veronica Pascual, ang asawa ni Don Roman. Napansin itong asawang naghahabol ng hininga sa upuan nito. Fernan? Dali-daling lumapit si Veronica kay Fernan. Nung makita niyang namumutla ito'y agad siyang kumuha ng tubig at takmang paiinumin ito ng tubig. Ngunit umungol na ng malakas si Fernan. Diyos ko! Tulungan niyo kami! Ang Don! Sigaw ni Veronica. Maluha-luha na siya at inakap na ang asawang inaatake na sa puso. Agad na may pumasok ng mga kalalakihan sa loob ng silid. Ang mga tauhan ni Fernan, tinulungan ng mga ito na dalhin si Fernan sa ospital. Abot-abot ang dasal ni Veronica habang nasa ospital na sila at hinihintay ang paglabas ng doktor na kasalukuyang nag-oopera ngayon kay Fernan. Inatake ito sa puso dahil sa matinding emosyon at mabuti na lamang ay agad na naisugod ito sa ospital. Hindi rin nagtagal ay dumating ang panganay na anak nila sa ospital upang malaman ang nangyari sa ama. What happened to Papa, Mama? Nag-aalalang tanong ni Laika, ang panganay na anak. Sa edad na 25 ay isa na siyang tanyag na modelo. Sa kanyang tindig pa lamang ay marami ng humahanga. Hindi maikakaila ni isang magandang babae ang panganay ng mga Pascual. Hindi ko pa alam, Laika. Nakita ko na lang siyang inaatake sa meeting room nila. Bumuntong hininga ang dalaga at niyakap ang ina na walang tigil sa pag-iyak. Don't worry, Mama. Papa is a strong man. He better be. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung mawawalang papa niyo. Papa? Nasaan si Papa? Ano nangyari kay Papa? Humahangos na tanong ni Aliana, ang bunsong anak na babae ng mga Pascual. Hindi kagaya ni Laika, si Aliana ay tahimik na anak nila Veronica. Hindi nito gustong makihalubilo sa mga tao. Mas gusto nitong ubusin ng oras sa mga halaman at hayop na mga inaalagaan nito. Ngunit sa kanilang magkapatid ay higit na makakitaan ng kagandahan si Aliana. Hindi lamang siya mahilig mag-ayos kagaya ng kanyang ate. Umingo si Laika. Bakit ngayon ka lang, Aliana? And what is that smell? Do you even wash yourself before coming here? Maarteng tanong niya. Tinakpan pa niyang ilong dahil sa hindi kanais-nais na amoy na nagmumula kay Aliana. Sandaling natigil sa pag-iyak si Aliana at napatingin sa sarili. Kasalukuyan kasi siyang nagpapaanak ng alaga niyang baboy noong malaman niyang nangyari sa kanyang ama. Mabuti na nga lang at naroon ang kanyang matalik na kaibigan at ito muna ang pumalit sa kanya. Hindi na niya naisip pang maglinis dahil sa labis na pag-aalala. Sorry ate, nanganak na kasi si Chuchay. Niikot ni Laika ang kanyang mga mata. Magsasalita pa sana ito pero bumukas ng pinto ng operating room at lumabas ang doktor mula doon. Agad nitong binalita na naging ligtas ang ginawa nilang operasyon. Ngunit kasalukuyang nasa comatose si Fernan kaya hindi pa rin nila masasabing ligtas na ito. Oh my God, Fernan! Tangis ni Veronica. Iahanda na po namin na magiging silid ni Don Roman. Sige, Doc. Salamat po. Laika, what should we do? Your papa. I can't lose your papa. Don't worry, Mama. We will make sure that he will recover. Napatungo si Aliana tahimik na umiyak. Hindi niya mawari ang labis na pag-aalala na nararamdaman niya para sa kanyang ama.
Hindi niya rin kakayanin kung may masamang mangyari dito. Dinala na si Don Roman sa pribadong silid nito. Lalong nahabag at nangamba si Veronica nang makita niyang estado ng kanyang pinakamamahal na asawa. Hindi mabilang kung ilang mga nakakabit na aparato sa katawan nito. Nakakabingi ang tunog ng isang makinang nagpapakita ng tibok ng kanyang puso. Para bang bawat pitik nun ay bumibilis din ang pagtibok ng kanyang puso. Minabuti namang hindi muna pumasok na magkakapatid sa loob ng silid at kinausap ang sekretarya ni Don Roman para malaman kung anong nangyari dito. Malaki ang nawala sa kumpanya niyo, Miss Laika, at nahihirapan kayong bawiin yun hanggat hindi niyo nahuhuli ang nagnakaw sa inyo. Kaya siguro inatake sa puso si Papa, malungkot na sabi ni Aliana. Napatungo siya at kinagat ng labi. Labi siyang naawa para sa kanyang ama. Mahal na mahal nitong kumpanya nila. Ano po ang ginawa ng board tungkol doon? Nahuli na ba siya? Sadly no. Pero nagsampa na kami ng kaso't na ipasa na rin namin sa NBI ang reklamo. But you need to think of something para mapunan ang nawala sa kumpanya nyo. Dahil kung hindi ay maaring mawala ito sa inyo. Napabugan ng hangin si Laika. Tumango siya rito. Bilang panganay, alam niya siya ang dapat na pumalit pansamantala sa kanyang ama. Sigurado rin siyang hindi magagawang tumayo bilang chairman ng kumpanya ng kanyang ina dahil labis itong nasasaktan dahil sa nangyari sa kanilang ama. Sige Marvin, maraming salamat. Tumungo si Marvin sa kanila at nagpaalam na. Ano nang gagawin natin ngayon ate? Umarkong kilay ni Laika at hinarap ang kapatid. Anong gagawin natin? Ikaw, umuwi ka muna at linisin ang sarili mo. Wala ka rin namang alam sa pagpapatakbo ng negosyo dahil masyado ka abala dyan sa mga alaga mo. Natigilan si Aliana. Maluha-luhang tinignan niya ang nakakatandang kapatid. Lingid sa kaalaman ng karamihan, ay hindi magandang pakikitungo ni Laika at Veronica kay Aliana. Tinuturing ng dalawang si Aliana na parabang hindi kaanak ng mga ito. Hindi rin maunawaan ni Aliana kung bakit gayong ginagawa naman niyang maging mabuting anak at kapatid. Ang tanging kakampi lamang niya sa kanilang tahanan ay ang kanyang ama. Kaya ganun na lamang ang pag-iyak niya dahil sa labis na gusto ko lang naman makatulong ate. Then go home. You stink, Aliana. Gusto mo bang pati sa mamay atakihin dahil sa baho mo? Napatungo na si Aliana at tuluyang napaluha. Tahimik siyang tumangot tumalikod na sa kanyang kapatid. Sinilip niya muna ang kanyang ama mula sa pinto ng silid nito. Pa, babalik po ako. Please, gumising na po kayo. Aliana, ano pa bang hinihintay mo? Irritableng tanong ni Laika. Hindi na sumagot pa si Aliana at naglakad na palayo ng silid. Gusto man ni Aliana ang pumasok at bantayan ng kanyang papa ay hindi naman talaga kaaya-aya ang kanyang amoy ngayon. Lahat nga ng kanyang nakakasalubong ay napapaiwas sa kanya. Hiling na lamang ni Aliana ang mabilis na pagaling ng kanyang ama. Hindi pwedeng mawalang kumpanya sa papa mo, Laika. Kailangan nating gumawa ng paraan. Nag-aalalang sabi ni Veronica. Kakakalma lamang niya dahil sa nangyari sa kanyang asawa at pinag-uusapan na nilang kanyang panganay na anak ang tungkol sa dahilan kung bakit tinatake ang kanyang asawa. Nakaupo sila sa maliit na sala ng silid ni Fernan. That's what I thought, Mama. Tiningnan ni Laika ang kanyang ama. Hindi kakayanin ni Papa kapag nangyari yun. I just can't believe that Ninong did that. Napailing si Veronica. Noon pa lang ay may inggit na ang Ninong Dante mo sa papa mo. Hindi na ako nagtaka na nagawa niyang traidoring tayo after what he did to him. Anong igaganti niya? I swear, I will find him and make him pay. Pero ang kumpanya, Laika, hindi na dito pwedeng pabayaan. Ito lang din ang pag-asa natin. Napabuntong hininga si Laika. Tama ang kanyang mama. Oo nga't marami na siyang koneksyon dahil sa kanyang pagmomodelo. Pero nag-uumpisa pa lang siya sa pag-aartista at hindi yun sasapat para buhayin sila o kaya itayong muli ang kanilang kumpanya. Mahigit 10 bilyon ang nawala sa kanilang kumpanya. At kapag hindi agad yun maibalik ay wala silang mapapasawaldo sa kanilang mga empleyado. Idagdag pang shareholders na umaasa sa kanilang parte. Hindi ba mayroong pinagkakasundo sa iyong papa mo noon? Natigilan si Laika sa tanong ni Veronica. Sino? Balik tanong niya. Napaisip si Veronica. Ang anak ng mga Saavedra? Ang pamilya na Saavedra. Sila ang pinakaprominenteng pamilya ngayon sa bansa. Hindi lang sila sa bansa kilala. Dahil maging sa ibang mga bansa, marami silang hawak na mga negosyo at isa rin sa mga kasosyo ng mga Pascual. Meron ding 2 anak ang mga Saavedra.
Bilang magkasosyo ay naisipan ng matandang Saavedra na ipagkasundo ang mga panganin nila ni Fernan dahil ang dalawa rin ay matalik na magkaibigan at magkababata pa. Ngunit hindi lamang yun natutuloy dahil ayaw ni Veronica magpakasal. Ayaw nito dahil sa kadahilanang merong sabi-sabi na hindi raw swerte sa asawa ang panganin na anak ng mga Saavedra. Ang dahilan, walang nakakaalam. "Ma, ayoko!" agad na protesta ni Laika. Napabuga ng hangin si Veronica. Alam niyang aayaw rin ng kanyang anak dito. Kung siya rin naman ay ayaw niyang makasal si Laika sa lalaking may sumpa. Pero anong gagawin natin? Sila lang makakatulong sa atin ngayon. You know that I can't marry that man. Ayoko bang mamatay, no? I know what to do. Kailan ba babalik ang walang kwenta mong kapatid? Hindi ko alam, ma. And I don't care. Sobrang baho niya kanina. At kahit anong linis niya, hindi na yun mawawala sa kanya. She stink too much. Natigilan si Laika. Wait, don't tell me. Ngumiti si Veronica tumango sa anak. Yes. Tugon niya, hindi pa man nagtatanong ang anak. Agad na natawa si Laika at tumango-tango. Now call her and tell her to come back. Tatawagan ko lang ang mga Saavedra. Agad na tinawagan ni Veronica ang mga Saavedra. Humingi siya ng tulong sa mga ito sa kanilang kumpanya at ang kapalit nito ay papayag sila sa nais ni Don Lucio Saavedra, ang ikasal ng mga panganay nila. Agad na pumayag si Don Lucio at nagtakda pa ito ng araw na pagbisita kay Fernan. Habang si Laika naman ay agad na tinawagan si Aliana na bumalik na sa ospital. Na agad namang sinunod ng huli. Suot ang kanyang bulaklaking bestida na kulay dilaw ay dali-daling pumunta si Aliana sa ospital. Sa katunayan ay kanina pa handa si Aliana para sa kanyang pag-alis. Nag-aalala lamang siya dahil baka magalit lang naman ang kanyang ina at ate kapag bumalik siya kaagad doon. Maigi na lamang ay tumawag ang nakakatanda niyang kapatid. Mama, ate, kamusta si Papa? Tanong ni Aliana pagkapasok niya sa loob ng silid. Inilapag niya dala niyang bulaklak sa lamisita malapit sa kanyang ama at lumapit sa tabi ng ama. Agad na nangasim ang mukha nila ni Veronica nung makitang dalaga. Kahit na anong gawin ni Veronica hindi niya talagang magawang mapabangong amor sa kanilang bunso. Papa, nakakaawa ka naman. Malungkot na sabi ni Aliana. Hinaplos niya ang likod ng palad ni Fernan. Pa, wake up please. Agad na nangilid ang mga luha ni Aliana. Parang kaninang umaga lamang ay masaya niyang kausap ang ama. Bala kasi nilang palakihin pa ang hasyenda. Nabili na kasi nilang kalapit pang mga lupa sa kanilang hasyenda. Kaya nasasabik na si Aliana. Ngunit napalitan niya ng matinding lungkot dahil nakaratay na ngayon ang kanyang ama. Aliana, come here. Tawag ni Laika sa kapatid. Nakaupo siya sa pangisahang upuan katabi ang ina. Nilingon ni Aliana ang kanyang ate at lumapit sa mga ito. Naupo si Aliana sa mahabang sofa. Bakit po? Magalang niyang tanong. Huminga ng malalim si Veronica. Pinilit niyang palambutin ang ekspresyon habang nakatingin sa bunsong anak. Aliana, anak, may sasabihin ako sa iyo. Parang pinisil ang puso ni Aliana nung marinig niyang malamis na pagtawag sa kanya ni Veronica. Ni minsan ay hindi nito yung ginawa sa kanya. Madalas pa nga ay sigawan siya nito. Nakakapanibago para sa kanya naman ay ngumiti siya rito. Ano po yun, Mama? Do you love this family? Nangunot ang noon ni Aliana. Siyempre naman po. Are you willing to do anything for our family? Opo, Mama. Tugon ulit ni Aliana kahit na nalilito na siya sa tanong nito. Ang kanyang kasiyahan ay napalitan din ng kakaibang kaba. You heard what Marvin had told us earlier, right? Sabad ni Laika, tumingin si Aliana sa kanyang kapatid at tumango. Opo ate, ninakawan ng kumpanya at nanganganib na mawala yun. Napabugan ng hangin si Aliana at tumingin sa ama. At sobrang malulungkot si Papa kapag nangyari yun. Good, alam mo nang mararamdaman ni Papa mo, ani ni Veronica. Kailangan namin ng tulong mo, Aliana. Biglang sumikdo ang dibdib ni Aliana. Sa buong buhay niya ipakaramdam niya wala siyang kwenta sa mga ito. Tapos ngayon ay kailangan pa ng pamilya niya ng tulong? Malugod niya itong gagawin. What is it, Mama? Anything. Tutulong ako for Papa sa kumpanya. Para sa atin. Nasasabik pang sabi ni Aliana. Napangiti ng malapad si Veronica. Gayon din si Laika. Nagkatinginan pa ang dalawa bago tumugon kay Aliana. Kailangan mo pakasalan ng panganay na anak ng Ninong Lucio mo. Natigilan si Aliana.
Ho? Kilala ni Aliana ang mga Saavedra. Si Don Lucio Saavedra ay ang nag-iisa niyang ninong. Ito lang din ang naaalala niyang palaging bumabati sa kanya sa mga kakilala ng kanyang ama. Sa katunayan ay mas mabait pa nga si Don Lucio sa kanya kaysa sa sarili niyang ina. Kahit na ganoon ay hindi niya kilalang panganay na anak ni Don Lucio dahil palagi itong wala sa mansyon ng mga ito. At isa pa, matanda ito sa kanya na 10 taon. Saka ang alam niya ay may asawa ito. Ma, huwag naman po kayo magbiro ng ganyan. Umarko ang kilay ni Veronica na wala naman ang mga ngiti ni Laika. Mukha ba ako nagbibiro, Aliana? Tanong ni Veronica. Napalunok si Aliana. Pinagpalit-palit niyang mga tingin sa mga ito. Sa puntong iyon ay pakiramdam niya, wala na siyang magagawa. Agad na nangilid ang mga luha niya. Hindi po ba si ate ang dapat na ikasal dahil siya ang panganay? Napasinghap si Laika. Are you questioning mama? Pinagsaklob ni Aliana ang kanyang mga kamay at mahigpit na pinagkapit yon para maitagong panginginig nun. Hindi naman po sa... Napatigil siya nang maramdaman niyang may tumabi sa kanya. Pagtingin niya si Veronica na yon kaya bahagya siyang napausod. Ngunit hinawakan ni Veronica ang balikat niya at tinignan sa mga mata. Napakunot pa siya noon dahil nakita niyang kalmado pa rin ang ekspresyon ng kanyang ina. Ngunit para kay Aliana, mas nakakatakot para sa kanya kapag ganito ang ina. Aliana, anak! Akala ko ba mahal mong pamilya mo? Ang papa mo? Gusto mo bang mawala ang kumpanya sa atin? Maghirap tayo? Dahan-dahan umiling si Aliana. Gumiti si Veronica. See? No one likes it. You are doing this because you love this family. Your dad will be disappointed kapag hindi mo to gagawin. Pero mama, 23 pa lang po ako. Ang bata ko pa po para mag-asawa. Tumawa si Veronica. Aliana, I was 21 when I had your sister. Walang problema ang edad. Just think about your family, especially your papa. You are going to do this for him. Umayos ng upo si Veronica. O kaya pwede naman ng hasyenda lang ibenta natin, hindi ba? Siguro naman ay kahit papano ay magagawang makabangon kahit kaunti ng kumpanya kung maibenta natin yun ng ilang milyon. Nanlaki pang mga mata ni Aliana. Doon pa lang ay bigla na siyang nanlambot. Kung hindi makakaya ng kanyang amang mawala ang kumpanya ay lalo na ang hasyenda. Kagaya niya ay mahal na mahal nitong lupain nilang iyon dahil galing pa yun sa ninuno nito. At kapag mawala yun sa kanila ay pihadong mas maraming mga trabahante nila ang mawawala ng trabaho. Napaluha si Aliana. Tumungo siya't hindi nakasagot dito. Wala pa sa isip niyang pag-aasawa at mas gusto pa niyang harapin ang mga alaga niya sa hasyenda. Kaisang makasal sa kung sino man, ngunit mahal niya rin ang kanyang pamilya. Hindi niya makakayang makitang sumama ang loob ng kanyang ama sa kanya o ang mahirapan ng pamilya niya dahil sa kanya. Kahit na hindi magandang pakikitungo ng kanyang ina at ate sa kanya ay mahal niya pa rin ang mga ito dahil pamilya niya ang mga ito. Aliana, you will do this right? For us? Pikit matang tumango si Aliana. Wala rin naman siyang magagawa kung hindi ang makinig sa mga ito dahil kung hindi ay magagalit na naman sa kanyang mama. Ngumiti ng malapad si Veronica at niyakap si Aliana. Very good. At least now may magagawa ka rin para sa pamilya mo. Naiikot ni Laika ang kanyang mga mata. Sa kanyang loob ay nagagalak na siya dahil hindi siyang ikakasal sa panganay ng mga Saavedra. Ang alam niya pa rito ay ito raw ang pinakapangit sa dalawang magkapatid kaya hindi nagpapakita sa mga tao. Kaya rin hindi nagtatagal ang mga naging asawa nito sa kanya. Lumipas ang mga araw ay naging mas malungkot si Aliana. Hindi pa rin nagising ang kanyang papa at paparating na ang araw ng kasal niya. Hanggang ngayon ay niisip niya pa rin kung sino o anong klase ng tao ba ang binata. Bukas ay bibisita na si Don Lucio sa ospital sa kanyang ama at doon na rin paplanuhin ang magiging kasal nila. Aliana, napakain ko na pong mga kabayo at iba pang mga hayop. Napatingin si Aliana kay Alvin, ang isa sa mga tauhan niya sa hasyenda. Kasalukuyan nagbabasa si Aliana sa labas lang ng mansyon nila ng paborito niyang libro. Meron siyang pinagawang duyan doon at madalas siyang nakapwesto doon sa tuwing nagsisiesta. Isinara niyang libro, tinignan nito. Si Chuchay? Opo, maayos na po siya. Nagpapahinga na rin, sabi ni Alvin. Salamat sa tulong mo. Pwede ka na magpahinga? Tumungo ang binata at nagpaalam na kay Aliana. Ang Hacienda Catalina, ang pinakamalawak na lupa na hawak ng mga Pascual.
Ipinangalan ito sa lola ni Don Roman at matagal nang hawak ng pamilya. Noong una ay maliit lamang ito hanggang sa unti-unting lumaki at naging sakahan na rin ng ibang lupain. Ngunit sa kanilang magkapatid ay si Aliana lamang ang nagkaroon ng interes dito. Minahal niya ang asyenda kaya kahit noong nasa kolehiyo siya ay kinuha niyang kursong malapit dito. Papasok na sana si Aliana sa loob ng mansyon nung may marinig siyang kaluskos sa hindi kalayuan. Napatingin si Aliana sa may gilid na parte ng kanilang mansyon. Walang gate ang kanilang mansyon at tanging mga halaman na maayos na nakahilera sa paligid dahil ang maliit na bundok ay pag-aari nila at sa palibot nitong merong malaking harang. Nilapitan ni Aliana ang kulungan ng mga aso nila na nasa gilid lang din. Isa yung German Shepherd na kulay itim at chocolate. Tuwing gabi tinatali nila ito dahil pinupuntahan ng alaga nilang manok. Naging kasi mga ito ay naging alerto at may tinatahulan. Shh! Bakit? Nagpatuloy sa pagtahol ang aso. Ilang sandali pa ay may narinig na mga yabag si Aliana mula sa madilim na parte ng kanilang lupain. Napansin niya rin na roon nakatingin ng mga alaga niya, kaya kinuha na ni Aliana ang kanyang flashlight at dahan-dahang lumapit dito. Lalong kumahol ang mga aso na parabang pinagbabawalan si Aliana. Ngunit wala siyang takot na naglakad papunta doon. May tao ba dyan? Tanong ni Aliana. Sinubukan niyang ilawan ang paligid ngunit wala siyang makita. Naglakad pa siya ng ilang metro hanggang sa marating na niyang kulungan ng mga baboy. Sinilip niya mga alaga at nakitang natutulog ng mga ito. Sunod niyang tiningnan ang kulungan ng mga manok. Napansin niyang parabang nagulong mga ito at panay ang paghuni. Bakit kaya? Tanong ni Aliana sa sarili. Natigilan siya nung makita niyang bukas ang gate noon. Hala, ito talagang si Alvin, oo. Hindi pa sinara ng maayos ang gate. Ano to? Napakunot ang noon ni Aliana nung may makitang may basang parte ang gate. Noong hinawakan niya yun ay malapot at medyo malansa. Dugo! Nanlaki ang mga mata niya at napaatras. Pero muli siyang napatigil nung may matama siyang matigas na bagay mula sa kanyang likuran. Dali-dali siyang pumihit patalikod. Sisigaw na sana siya noong may makita siyang lalaking nakatayo at matamang nakatitig sa kanya. Pero agad nitong tinakpan ng kanyang bibig. Nabitawan ni Aliana ang dalang flashlight at nagpumiglas dito. Siniko niyang tiyan nito tagad na umungol ang binata at nabitawan siya. Sino ka? Nanginginig na tanong ni Aliana. Dali-dali niyang inilawan ang binata at nakita niyang nakahiga na ito sa lupa. Hindi ito sumagot. Bagkus ay hawak-hawak nitong tagiliran at dumudugo. Noon napansin ni Aliana na mumula na ang suot nitong polo. Diyos ko, anong nangyari sa iyo? Nag-aalalang wika ni Aliana. At dito na po nagtatapos ang unang kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.